Pilipinas ay patuloy na nagpapahayag ng interes sa pagkuha ng karagdagang mga korbetang Pohang class mula sa Timog Korea bilang bahagi ng nagpapatuloy na modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Be it? Gayunpaman, sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon na umabot na sa matagumpay na konklusyon ang proseso ng akwisisyon. Mula nang ito ay italaga, ang BRP Conrado Yap PS-30, isang dating Pohang class corvette ng Timog Korea, ay napatunayang isang mahalagang unit ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang barkong ito ay may mahalagang papel sa iba't ibang operasyong pandagat, kabilang ang pagbabantay sa hangganan, mga ehersisyong militar at mga misyong pansiguridad. Dahil sa matagumpay nitong operasyon, pinag-aaralan ng pamahalaang Pilipino ang posibilidad ng pagkuha ng mas maraming barko ng parehong klase upang mapalakas ang kakayahang pandepensa ng hukbong dagat. Iniulat na nagkaroon ng ilang mataas na antas ng pagpupulong at pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal ng depensa ng Pilipinas at Timog Korea kaugnay ng posibleng akwisisyon ng karagdagang mga korbetang Pohang class. Gayunpaman, sa kabila ng mga patuloy na negosasyon, wala pang opisyal na pahayag mula sa alinmang pamahalaan na nagkukumpirma ng isang pinal na kasunduan. Ang kakulangan ng kumpirmasyon ay nagdulot ng mga espekulasyon ukol sa posibleng mga hadlang sa proseso ng pagbili, kabilang ang mga limitasyon sa budget, mga alalahaning logistikal at teknikal na pagsusuri ng mga barkong maaaring makuha. Ang mga korbetang Pohang class ay itinuturing na isang mainam na pagpipilian para sa hukbong dagat ng Pilipinas dahil sa kanilang versatility at kakayahang makipaglaban, kabilang ang anti-submarine warfare, anti-surface warfare at mga operasyong pansiguridad sa karagatan. Dahil sa lumalawak na mga hamong pansiguridad sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea, ang pagkuha ng karagdagang mga korbetang ganitong uri ay lubos na makakatulong sa kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang teritorial na katubigan nito at agarang tumugon sa mga posibleng banta. Bukod sa pag-aaral ng karagdagang pagbili ng Pohang class corvettes, pinapalakas din ng Pilipinas ang kooperasyon nito sa Timog Korea sa iba pang larangan ng naval defense. Isa sa mga pangunahing inisyatiba ay ang pakikipagtulungan sa shipyard ng HD Hyundai sa Ulsan para sa paggawa ng mga bagong barkong pandigma, kabilang ang Miguel Malvar class frigates at offshore patrol vessels, OPVs. Layunin ng kolaborasyong ito na gawing mas moderno ang armada ng Pilipinas sa pamamagitan ng mas sopistikadong mga barko, natitiyak sa kakayahan ng bansa na harapin ang mga makabagong hamong pansiguridad sa karagatan. Sa kabila ng matibay na interes sa pagpapalakas ng hukbong dagat, nahaharap ang pamahalaang Pilipino sa malalaking hamon sa pagsisikap nitong makakuha ng karagdagang mga barkong pandigma. Isa sa pangunahing hadlang ay ang limitasyon sa budget dahil ang modernisasyon ng militar ay nangangailangan ng malaking puhunan. Bukod pa rito, ang pagbili ng mga bagong barko ay bahagi lamang ng kabuuang proseso. Kinakailangan ding tiyakin na ang mga barkong ito ay may sapat na tauhan, maayos na pinapanatili at epektibong naisasama sa kasalukuyang armada. Ito ay nangangailangan ng patuloy na pamumuhunan sa pagsasanay ng mga tripulante, pag-upgrade ng teknolohiya at pagpapabuti ng mga infrastrukturang pandagat tulad ng mga pasilidad sa pagpapanatili at mga base ng hukbong dagat. Isa pang mahalagang konsiderasyon sa pagbili ng karagdagang Pohang class corvettes ay ang kahusayan sa logistic at pagpapanatili. Ang standardisasyon ng armada gamit ang magkakatulad na mga plataporma ay magpapadali sa pamamahala ng mga piyesa, pagpapasimple ng mga proseso ng pagpapanatili at pagpapabuti ng kahandaan sa labanan. Ang isang mas uniformeng komposisyon ng hukbong dagat ay magpapadali rin sa pagsasanay ng mga tauhan na sa huli ay magpapalakas sa pangkalahatang kakayahang operasyonal ng hukbong dagat ng Pilipinas.
Ang pagpapalawak ng armada ng hukbong dagat ng Pilipinas ay bahagi ng mas malawak na estratehikong pagsisikap na palakasin ang depensang pandagat, lalo na sa West Philippine Sea kung saan patuloy ang pagtaas ng tensyong geopolitikal. Nakaranas ang Pilipinas ng maraming pagpasok ng mga dayuhang sasakyang pandagat sa loob ng Exclusive Economic Zone. EEZ nito, kaya lalong nagiging mahalaga para sa bansa na mapanatili ang isang malakas at handang hukbong dagat. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mas modernong mga korbeta at frigate, layunin ng Pilipinas na patibayin ang pansiguridad sa karagatan, pigilan ang mga panlabas na banta at suportahan ang katatagan ng rehiyon kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Hapon at Australia. Bukod dito, ang isang mas moderno at mahusay na kagamitang armada ay magpapahintulot sa Pilipinas na mas aktibong lumahok sa mga pinagsamang ehersisyong militar kasama ang mga kaalyadong bansa na magpapabuti sa interoperability at magpapalakas ng kooperasyong pandepensa. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapataas ng kahandaan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Nagbibigay ng pagkakataon upang paghusayin ang mga operasyong taktikal at palakasin ang koordinasyong pandagat sa mga internasyonal na katuwang. Bukod pa rito, ang isang modernisadong armada ay nagsisilbing panangga laban sa potensyal na agresyon na nagpapakita ng matibay na paninindigan ng bansa sa pagtatanggol ng soberanya at interes sa karagatan. Habang nananatiling determinado ang pamahalaang Pilipino sa pagpapalakas ng kakayahang pandagat nito, hindi maiiwasan ang mga hamon sa landas ng pagkuha ng karagdagang Pohang-class corvettes. Bukod sa mga limitasyon sa pananalapi at mga konsiderasyong logistikal, maaari ring makaapekto ang mga salik na pampolitika at diplomatiko sa resulta ng mga negosasyon. Gayunpaman, ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas at Timog Korea ay nagpapakita ng matibay na ugnayang pangdepensa sa pagitan ng dalawang bansa. Habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap, nakatuon ang pansin ng marami kung magtatagumpay ang Pilipinas sa pagkuha ng karagdagang Pohang-class corvettes upang palakasin ang armada nito. Ang akwisisyon ng mga barkong ito, kasabay ng paggawa ng mga bagong warship, ay isang mahalagang hakbang tungo sa isang mas may kakayahan at matatag na hukbong dagat ng Pilipinas na titiyak sa seguridad ng bansa sa karagatan sa darating na mga taon.